Umpisahan ko na po yung mga canopy ng aming garden. Ito sa bintana. Yan ang mga tensioner. Ito muna ang uunahin ko. Magandang hapon po sa ating lahat. Kasalukuyan pong alas 6 ng hapon dito. Mag-aalas 6 po ng hapon dito sa kinaroroonan namin. At talagang tirik na tirik pa ang araw. Mainit. Kaya pinapalagyan na ni Mayora ng cover ang mga tanim. At naiinitan na. Unahin ko po munang ilagay ito. Ayan, tsaka po iniisip ko pa kung ano ilalagay ko doon. Kasi pag akyat nung mga ampalaya, ayan, umaakit na po sila. Kailangan unti-unti ko rin iusog yung itatakip ko. Hindi ko pwedeng pero permanente katulad nito. Kasi may ampalaya din dito sa kabila. Hindi ko pa alam kung sasakupin ko yung gagapangan niya or what. Wala si Mayora, nasa regional nila, pinadala sa summer ng BMW. Hindi ako isinama. 1 week sila doon. May nire-certify na ospital. Laki na yung mga bawang. 1 month na lang daw, sabi ni Mayora, pwede nang anihin. Tapos ano kaya ipapalit niya dito? Naikabit ko na po yung isa. Pagka hindi po nilagyan ng ganyan, pagka po nagtumodo na ang init, talagang naluluto po ang dahon ng mga halaman, namamatay. Ganon kagrabe ang init dito sa California. Mas matindi pa kaysa sa Pilipinas. Kaya nilalagyan po namin ng ganyan. Yan po ang aking pantali. Saan ba galing to? Lasela, Piseda, Labote. Galing Canada. Salamat po sa sponsor. Ayan po ang sponsor ko, Canadian government. Buti pa ang Canadian government. May suporta sa mga Canadian na nasa ibang bansa. Si Trump, wala. Ito naman po ang isusunod natin. Tingnan natin kung gaano kahaba ito. Isa-isa, unti-unti, 1 by 1. Matatapos din yan. May tali pala sa dulo. Alright, hindi na ako magkakabit ng tensioner. Na lang ang babaltaking ko. Very good. Nakasave na naman ako. Nakadaya na naman ako. Okay, ito naman po ang susunod ko. At titingnan natin kung matatapos natin ngayong bago dumilim. May mga bubuyog. Papigatin ako. May bahay ng bubuyog doon, oh.
Bahay ng mga bidoon sa loob ng awol. Oh yeah. Pinapakita mo ba ako sa ako inilalagay? Natin babatakin mamaya. Kala ko kakakigatin ako ng mga bubuyog. Mamaya po, i-adjust natin ang tension. Yan. Ganyan ko lang po yung kinakabit. Pagdating ng taglamig, bago magtagulan, tanggal uli. Pagdating next year, kabit uli. Ganun lang ang buhay dito. Tanggal kabit, tanggal kabit. Ayos. Okay, mamaya po ipapakita ko sa inyo pagka po na hata ko na ang tension. Ayos na po. Nabata ko na ang tension. Batak na yan. Medyo malilim na doon. Matutuwa na si Mayoran yan. Pag uwi niya, dito naman po ang isusunod ko. Iniisip ko po kung ano po ang ilalagay. At pagkatapos po ay isusunod ko naman itong dalawang ito. Sabi ko kay Mayora, palakihin to para magkaroon pa ng ekstrang lilim. At least mga 12, 13, 14 feet. Lumalaki naman po yan Japanese maple. Mahal yung linting na puno na yan. Pero maganda naman siya. Okay, ikakabit ko po muna yung iba at titingnan po natin kung ano magiging resulta. Day 2. Nilalagay ko na po yung gitna. At titingnan ko, masyadong mainit po ngayon. Titingnan ko kung ay kakabit ko pa rin yung isang nandi dito. Ang problema ko, yung grapes. Pagka gumapang na pataas, saan ko pagagapangin? Pag nilagyan ko ng shade, gagawa ako ng ibang gagapangan. Well, gonna find out. Let's see.
Masya ka na dyan kanina eh. Babalik ka lang ulit. Yun. Ay! Bakit? Ayaw niya. Oo, okay. Alam ko na. Bakit ayaw niya? Mainit, mainit. Tapos ko na po yung isa. Susunod ko naman po itong para dito na. And that's it. Kinapos ako ng isa. Bibili pa ako ng isa para dun sa dulo ng mga garden beds. Ayan na po. Tapos na po. Malilim na sa aming deck, pwede nang tumambay. Pwede na uli maglagay ng duyan, kaso sira na yung duyan namin. Ito na lang ang natitira. Naubusan ako, bibili pa sa Harbor Freight. Mura-mura dun eh. Kesa sa Home Depot tsaka sa Lowe's. Laking mura doon. Pantakip lang naman sa garden. Ito Harbor Freight to eh. Tila 5-6 na taon na namin ginagamit. That's not bad. Tumatagal naman. At bibili sa Lowe's at sa Home Depot, triple ang presyo. Although maganda quality. Hindi ko sinasabing hindi maganda quality. Pero mahal. Tapos dadagdagan pa ng tariff ni Trump. Eh di lalong nagmahal. Okay, maraming salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin at hanggang sa muli. At ang isusunod ko naman po ay yung paglalagay ng cover sa mga bintana para hindi masyadong mainit sa summer. Kanya-kanya nang gawa ng paraan ng mga tao dito para makatipid sa kuryente. Kasi pag summer talagang naka-on lahat ng aircon ng bahay dito. Puro centralized pa naman. Ang lalakas sa kuryente. Okay, hari nawa po ay ligtas ang lahat. At salamat po uli sa panunood. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.